sa karaniwang panahon at ikalawang araw ng nobenaryo para sa kapistahan ng ina ng Santisimo Rosario ng Binondo. Ang mangunguna po sa banal na misa ay si Reverend Father Andy Ortega Lin. Magsitayo na po ang lahat. Mabuting hapon po sa inyong lahat. Mabuting hapon po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang paghahanda sa banal na misa, atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
O Panginoon, kasihan ang aming mga puso ng iyong biyaya. Yayamang nakilala namin ang pagkakatabang tao ni Kristo na iyong anak sa pagbabalita ng anghel. Kami sana'y makarating sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng hirap niya at pagkamatay sa krus at sa panalangin ng mahal na Birhen, alang-alang sa anak mo si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiyo po ang lahat. Dumaraing si Propeta Habakuk sa Diyos dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang bayan. Tumugon ang Panginoon at tiniyak kay Habakuk na di magluluwat at darating din ang kanyang pagliligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila-bilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito'y may nagtatagal. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong publihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sumulat si Pablo kay Timoteo para palakasin ang loob nito at ipaalala kay Timoteo
ang tinanggap nitong espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Balita sa inyo, ngayoy salita ng Panginoong iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipalagay natin kayo'y mga aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at na makakain ka na? Hindi. Sa halip, ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Muli po ay mabuting araw sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na po tayo ng ating nobena para sa ating mahal na patron, Birhen ng Santissimo Rosario, ang patron ng ating parokya. At ito din pong misang ito ay para sa linggo
kung tawagin anticipated Mass. Kaya ang mga pagbasa ay para bukas sa araw ng linggo. Una po, ang isang tema ng mga pagbasa ay tungkol sa pananampalataya. Sa Ebanghelyo, ang pakiusap ng mga apostol kay Jesus, dagdagan niyo po ang aming pananalig sa Diyos. Sa Ingles, Lord, increase our faith. At bakit nga yun ang dapat nating dasalin din lagi? Masasagot po yan sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Habakuk, siya'y dumaing sa Diyos, sabi niya, kailan mo ba ako papakinggan? Hanggang kailan ba ako magtitiis ng kahirapan? Kailan mo matatapos ang aking daing? Yun ang hinaing ni Propeta Habakuk. Sa dulo ng unang pagbasa, yung daw nananampalataya ay makakasumpong ng kapayapaan. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, pag merong pananalig sa Diyos, makakaranas ka pa rin ng kapanatagan. Kahit hindi mo alam ang iyong gagawin, makakaranas ka pa rin ng kapanatagan. Sapagkat alam mo, merong Diyos na kakalinga sa iyo. Merong Diyos na nakakalinga sa iyo. Kaya mahalaga yung pananampalataya. May mga pagkakataon, you cannot count on others. But all the time, you can count on God. May mga pagkakataon, you cannot find help from others. But you will always find help from God. Kaya tama yung mga apostol. Sabi nila kay Jesus, Lord, increase my faith. Ang Diyos na lang ang kailang kakapitan. Kahit naman tayo, sinasabi sa atin yan. Kung wala ka ng makapitan, kumapit kay Jesus. Kaya nabagit ko na po ito ng ilang beses. Tuwing magdadasal, isa sa mga dasal ay, Lord, increase my faith. Para sa ating pagkabalisa, sa ating mga pinagdadaan ng magsubok sa buhay, may kapanatagan pa rin dahil meron tayong kinakapitan, si Jesus. Ang mahalaga, may kasama tayo, si Jesus. Kaya sa unang pagbasa yun na nangyari kay Propeta Habakuk, nagreklamo siya sa Diyos. Dumaing. Pero sabi sa unang pagbasa, ang may pananampalataya ay makakasumpong ng kapayapaan. At sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, sabi ni San Pablo, ang Espiritong binigay ng Diyos ay hindi kaduwagan, kundi kapangyarihan, pagmamahal, pagpipigil ng sarili. Bunga yan ng pananampalataya. Ang patunay po dyan ay yung mga martir ng simbahan. Isa na dyan si San Lorenzo natin. Hindi naman siya pari eh. Pwede niyang sabihin, hindi naman ako pari po eh. Sila lang paspatayin ninyo. Huwag na po ako, may pamilya ko. Pero hindi naging duwag si San Lorenzo. Hindi naging duwag. Naging matapang dahil sa pananampalataya. Yung mga taong umaatras, bumibitaw. Yung mga taong pinanghihinaan, nawawala ng kapit sa Diyos. Yung mga taong tuluyang napapariwara at naliligaw ng landas. Yung mga taong tuluyang bumibitaw sa Diyos. Kaya sabi ni San Pablo kay Timoteo, kapit lang. Ang binigay na Espiritu ng Diyos ay kapangyarihan, tapang,
pagmamahal, pagpipigil ng sarili. Tama yung mga apostol. Lord, increase our faith. Anong pananampalataya? Nagbubunga ng kabutihan. Goodness comes from faith. Generosity is also a fruit of faith. Pag malakas ang pananampalataya mo, you will naturally be generous. Para pong negosyo din yan. If you believe in a business, you will invest everything that you have. You will take the risk because you believe in that business. If you believe in a project, you will take the risk. You will invest because you believe in that project. Same with faith. That's why we invest. We are generous because we believe in Jesus. Ang faith sa Pilipino ay pananampalataya. Kung ihimayin mo yung pananampalataya, may salita dyan ng taya, pagtataya. Pananampalataya. Ang faith ay pagtataya din. Pero ito lang ang pagtataya na walang pagkatalo. In faith, there are no losers, only winners. Unlike sa investment, sa sugal, may mananalo, may matatalo. But in faith, there are no losers, only winners. Kaya sa Pilipino, ang faith ay pananampalataya. Pananampalataya. Nagtataya. Nagtataya. Yan ang isang laging nadasalin. Lord, increase my faith. Pangalawa po, panghuli, sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, ay tungkol sa paglilingkod. Si Jesus ay nagbigay ng kwento. Yun bang nagpapastol, nag-aararo, matapos magtrabaho, sabihin ninyo, magpahinga na kayo at kumain? Hindi. Sabihin ninyo, maghahain ka at ako'y kakain. Gawin daw ang paglilingkod. When we serve, we don't expect something in return. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti sa iyo. Ang Diyos ang higit na gaganti sa iyo sa ibang pamaraan. Ganyan po talaga ang buhay. Sabi nga ng isang manunulat, how do you know that you really serve? It is when you give more than what you can get. Pag mas malaki binibigay mo sa matatanggap mo, pwede mo daw sabihin na naglilingkod ka. When you give more than what you can receive, then you can say, naglilingkod pala ako. Parang si Jesus. Nung binigay niya yung kanyang buhay, wala man siya mapapala. Diyos na si Jesus eh. Nagpakababa, naging tao katulad natin, maliban sa kasalanan. He cannot get something in return. Ginawa lang niya yon dahil mahal niya ang tao. Mahal niya tayo. Mahal niyang sanlibutan. But he never got anything in return. Pero binigay niya yung kanyang buhay. That you call service. That you call service. At ipagdasal natin ang biyayang yan. Kaya sa ikalawang araw ng ating nobena sa mahal na Birhen, matututo tayo sa kanyang pananampalataya sa Diyos.
Lagi natin itong naririnig. From womb to tomb, she was there for Jesus. Nakita niya kung paano kinutya, pinahirapan, pinaslang ang kanyang anak na si Jesus. Yung sakit at hapdi na naranasan niya. But she remained faithful. Nanatili siyang tapat. Ang pananampalataya ang magpapatibay sa atin at magpapanatili sa ating matatag sa lahat ng makakataon, masaya man malungkot, tagumpay man kabiguan, katulad ni Maria. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating mananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Sa bawat kahilingan, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birhen Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at sa pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria.
Samahin natin sa ating panalangin ng mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo. Patuloy lawa silang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Gayun din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Sa katahimikan itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Sinasamo namin, Panginoon, ang aming sarili kasama ang mga alay na ito at sa pagninilay-nilay ng mga misteryo ng iyong buktong na anak, kami sana ay maging marapat sa pagtatamo ng mga pangako ng manunubos, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. na sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang Banal. Diyos na makapangyarihan at walang hanggang, sa araw na ito ng mahal na Birhen, ay nagpupuri kami at nagbubunyi sa iyo sapagat ipinaglihi niya ang anak mong bugtong, lalang ng Espiritu Santo at di nawala ang kanyang pagkabirhen, ang isilang niya ang aming Panginoong Yesukristo. Liwanag na walang hanggang ng daigdig sa pamamagitan ni Kristo, ang makapal na mga anghel sa kalangitan ay nagpupuri at sumasamba sa iyo. Kaya kasama nila ay pinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kalwalhatian.
Ama naming banal, kumbukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, yung banal mga kaloob na ito, kung para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ng kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. At pagkabuhay, kami natubos pagpunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpapailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa bagakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono, ay lahanin mo rin mga kapatid naming nahimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian
Munting mundo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala. Para na namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw sa aming kapanahunan upang sa tulong ng iyong awa ay lagi naming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa sa amin. Cordero sa Diyos na nangahamak sa mga sala sa kalibutan. Kaluin kami. Agnus Dei, Filionis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Kapistahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Binondo. Nagsimula noong ika-30 ng Setyembre hanggang ika-8 ng Oktubre, ganap na alas 5 ng hapon ay ang Novena Mass para sa kapistahan ng Ina ng Santísimo Rosario ng Binondo. Ito ay mapapanood ng live sa Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz Facebook page. Sa ika-9 ng Oktubre, kapistahan ng Ina ng Santísimo Rosario ng Binondo, ang Fiesta Mass ay sa ganap na alas 8:30 ng umaga at alas 5 ng hapon. Magkakaroon ng prosesyon matapos ang alas 5 ng hapon na misa. Holy Hour, inaanyayahan ko ang lahat sa ika-7 ng Oktubre at tuwing unang Biyernes ng buwan, ganap na alas 3 ng hapon para sa Holy Hour. 2,000 Hail Marys. Kaugnay ng buwan ng Rosaryo ngayong Oktubre, sa ika-8 ng Oktubre, ganap na alas 6 ng umaga, ay magkakaroon ng pagdarasal ng Hail Marys sa Adoration Chapel. Maraming salamat po. Magsiluhod po. Let us pray the novena to Our Lady of the Most Holy Rosary. Daily prayer. Our Lady of the Rosary, you told the 3 children at Fatima that for evil not to triumph, you must pray constantly the Rosary. You know that only through prayer can we emerge victorious in our daily struggles against temptations. Without the help of your Son, we become easy prey to the voice of pleasure, easy life and money. Remembering you and your obedience to God strengthens our resolve to remain humble and poor, to be always on the side of God through this means. Having less material comforts and more sacrifices, dear Mother, having you at our side through the recitation of the Rosary enables us to bear the pains of this life, our sicknesses and prostrations. You protect us from our anxieties, giving us hope and light. May you continue to intercede for us, your children, before your Son. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary, Pray for us. Novena prayer on the second day. Our Lady of the Rosary, you said yes to the invitation of the angel Gabriel to be the mother of the Savior. You were sensitive to the voice of God. You listened and obeyed. Look with pity on us. We live in a world that is no longer interested in knowing God's will. We do not obey because we in the first place are not interested in listening to His voice expressed in the 10 Commandments. We only want to do our own will, even if this means living in vices. Help us to value silence and meditation, to pray without ceasing, that we may discern God's will for us. Teach us to say yes to what God wants from us, because this will lead us to life. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary, Pray for us. please rise. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa sakramentong ito, ipinagbubunyi namin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Bahaginan mo kami ng kanyang mga hirap upang mapasama sa kanyang kaligayahan at kalwalatian alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng mga kapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggang.
Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong paikiisa sa ating banal na misa at ikalawang araw ng ating nobena. Ngayon din sa mga sumusubaybay sa ating live streaming. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting gabi po sa inyo. Nawirin Santísimo Rosario, kaligay mo sa tuwina, ang parokya ng Binondo na nagmamahal sa'yo. Kami buong pusong nagpapasalamat sa iyong pinagmahal. Sa mga biyayang ibigay mo sa amin na walang hanggan. At ngayon, mayroon na apat na raang taon na ikaw ang lagi sa amin tumutulong. Nawirin Santísimo Rosario, sana'y panaligan mo ang walang katapusan at banal namin pag-ibig sa'yo. Tumutulong.